Alam mo ba kapatid, na merong 5 phases ang isang relasyon, 5 level kumbaga. At mostly, sa mga pumapasok sa isang relasyon, hindi nakakalagpas sa level 3 o sa ikatlong phase ng relasyon. Well, kung interesado ka malaman kung paano ka makakalagpas dito sa phase 3 o sa ikatlong level ng relasyon, saktong-sakto po. Video na ginawa ko ngayon para sa iyo. Kaya stay tuned kapatid, and just keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at ginagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at maibigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. May upload pa natin sila. At yung unang-unang level ng relasyon mo, unang-unang nararamdaman natin sa pagsasama ay yung tinatawag na honeymoon phase. Ito yung panahon na kung saan gustong-gusto nyo yung isa't isa. Yung panahon kung saan nag-share kayo napakaraming similarities at always kayo nag-a-adjust para sa isa't isa. Para sa ikabubuti ng bawat isa. Para mapasaya ng isa't isa. Ito yung mga panahon kung saan hindi kayo makatulong ng walang good night kiss, ng walang I love you, o yung simpleng hug nila. Ito yung mga panahon na tumitigil yung oras para sa inyong dalawa. Tipong umaga kayo nag-usap, tapos madaling araw na kayo matatapos. Ito yung stage, o yung level, o yung phase kung saan ang motto ng dalawa sa isa't isa ay you and me against the world. Naranasan mo na yung ganyan pakiramdam, di ba? Saan ka na sa stage na yan? Halos lahat ng nasa relasyon, yan yung gustong nararamdaman. Yung tawag dyan ulit, honeymoon stage, o honeymoon phase. Pag-proceed tayo sa ikalawang phase, which is yung power struggle phase. Ito na yung panahon kapatid na unti-unti nang nababawasan yung effort na ginagawa nyo para sa isa't isa. Lumalabas na yung malaking differences nyo, yung pagkakaiba nyo, yung imperfections nyo. Mga bagay na usually hindi nyo nagugustuhan sa isa't isa. At dito, usually nagkakaroon na ng changes sa nararamdaman ng isa't isa. May mga tao na pag narito na sila sa stage na to, mas pipiliin nila na magstay sa partner nila even though everyday nag-i-struggle sila. Everyday nagipag-away sila sa partner nila. Everyday may misunderstanding. Mas pipiliin pa rin nila yung partner nila kahit pa araw-araw nilang nakikita yung pagkakamali o yung imperfection ng bawat isa. At meron din mga relasyon o may mga tao na mas pipiliin na ng bitawan yung relasyon na nasimulan nila. Kasi nakikita na nila yung differences eh. Ito yung mga ayaw sa lalaki, ito yung ayaw sa babae, diba? Kaya instead na mag-persevere, ang ginagawa eh, bitawan na lang. Lumayo na lang, tapusin na lang ang lahat. Maghanap ng bago, diba? Meron naman ang rason eh dahil pagod na siya na mag-adjust palagi o araw-araw na makita yung mga changes ng partner nila sa isa't isa. Siyempre, usually kapag tinapos mo na yung relasyon kasi nandito ka na sa phase na to, nahihirapan ka na, bumip up ka na. Babalik ka na naman sa phase 1 kung saan simula naman yung kilig, yung saya, tapos babalik ka sa sitwasyon na may kinala mo na tong taong itong uli. Tapos, hindi mo na naman magugustuhan yung ugali niya na nakilala mo siya ng gusto. Balik na naman sa phase 1, paulit-ulit lang yung cycle. Paulit-ulit lang din yung pagpili mo o paghahanap mo ng tao para sa'yo. Kaya madalas, hindi umaabot sa stage 3 o nakakalagpas sa phase 3. So, paano nga ba natin malalagpasan itong phase 3? Paano ba natin ma-overcome yung power struggle phase, di ba? Kasi yung phase 3, kapatid, acceptance. At yung kagustuhan natin na mag-adapt para tuluyan ka mawala sa cycle na nabanggit ko kanina, makawala sa phase 2 which is yung power struggle. Ang kailangan mong gawin is i-adapt yung changes at tanggapin yung imperfection ng isa't isa. Alam naman natin na lahat tayo merong imperfection. Even ikaw, alam mo na may imperfection ka sa sarili mo. Kung nakikita mo na natanggap ng partner mo to, even if hindi kaya-aya yung sa kanya, tanggap mo ng lubos kasi ganun ka na mahal, ganun ka mahalaga para sa kanya. Then, deserve lang niya na mahalin mo siya ng katumbas ng pagmamahal na pinapakita at pinaparamdam na sila. Tanggapin mo yung imperfection niya. Yakapin mo yung mga kamalian niya sa buhay. Mahalin mo yung flaws niya. Yung mga bagay na alam mo hindi mo magugustuhan. Pero despite that, pipiliin mo siya. Kasi, ganun mo siya kamahal at ganun siya kahalaga sa buhay mo. Maraming hindi kayang gawin yan, kaya maraming hindi nakakalagpas sa phase na yan. Pero once na malagpasan mo to, papunta na sa journey ng masaya at fulfilling na relasyon. Ito na yung phase 4.
yung commitment. Ito yung base kung saan i-open nyo yung sarili nyo ng buo sa isa't isa. Para syempre mag-create ng magandang memories ng magkasama. Hahanapin nyo yung value ng isa't isa para focus yung attention at sarili natin sa mga bagay na gusto nating makamit at makuha ng magkasama. At kapatid, ito yung pinaka-pulis feeling na pagkakamdam sa lahat. Dito na kasi malalaman nyo yung kakayahan at kagustuhan ng bawat isa. At hindi nyo na mararamdaman yung takot na gumawa ulit ng panibagong experience. Mag-try ulit ng panibagong venture. Gumawa ulit ng panibagong memories na talaga namang ma-enjoy nyo ng magkasama. And last but not least, yung face fight. Ito yung panahon kung saan kilalang-kilala nyo na ng sobra yung isa't isa. Yung sobrang in-tune na kayo. Yung parang dalawang tao kayo pero parang isa lang na you both disagree and agree on the same thing. May mutual agreement sa mga bagay na gusto at ayaw nyo. Yung parehas kayong willing mag-adjust para sa isa't isa. To the point na parehas kayong nagmamature in a way na nagtutulungan kayong umangat at hindi hinahayaan yung bawat isa na maiwan. Parehas na bumubuo ng pangarap ng magkasama at ina-achieve yun dahan-dahan habang lalagpasan ng bawat struggles na binabato ng buhay. Ito yung stage o pace na pinapangarap ng lahat. Yung parang kilalang-kilala nyo na yung isa't isa na halos parang magkalugtong na yung puso nyo at sabay kayo namulat dito sa mundo. Siyempre, magkasamang lalaban at mananatili dito habang chine-cherish yung masasaya at malulungkot yung memories na nabuo sa nakaraan. At yan kapatid, yung 5 stages, 5 phases ng isang relasyon. If you think na hindi mo alam kung saan yung stage o phase na pinag-adaanan nyo ngayon mag-partner, balik-balikan mo lang tong video na to para mag-guide ka sa maayos at fulfilling na relasyon. So I hope na tulungan ko kayo dito sa video na to. Hindi ako ngayon na enlightenment. And if it does, please help to share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan din ng video na to. Para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng viewers natin at mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusupport at palagi na mag-feeding sa love video na inaamit ko. Maraming salamat po sa pag-viewers. Kung alam dito sa channel ko, please consider liking this video. Click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito. Kaya natin sa inahan. So, nandito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa kanila kapatid. Kung gusto nyo magpa-shoutout, kung gusto nyo mag-share ng nararamdaman nyo, please comment it down below. Also, if hindi mo pa na yung Facebook page ko, nandiyan na din yan sa description section below. Yan sa Facebook page, yan pwede tayong mag-usap, mag-interact at magkwentuhan tungkol sa buhay-buhay at kung gusto mo mag-share ng nararamdaman. Open niya ang Facebook page ko, 24/7, message me yung page. So, alam mo na, maraming salamat sa panonood. Next month, whenever your heart is broken.